Hello mga ka-tiny! Another day, another vlog. And for today's video ay samahan nyo naman kaming pumunta ng Boracay. And bago ang lahat, gusto ko lang po i-heads up sa inyo na itong video na to ay matagal na. Kaya keep on watching, don't go away! Maaga pa nga lang mga ka-tiny ay pumunta na kami ng airport ng aking kapatid. Kasi naniniwala ako na mas magandang mag-early ka kesa malate ka sa iyong flight. Kahit sabihin natin domestic lang ang ating flight, ay still kailangan mas maaga kasi minsan may mga aberya. Bago nga pala ang lahat, kami po ay pupunta ng Boracay. This is DIY lang. So matagal ko na nga pala itong binook. And normally naman kapag ako may pupuntahan via domestic, is talaga nagbo-book ako ahead of time. Moving forward nga mga ka-tiny, nakapag-check-in na nga pala ako ng luggage ko dito. And then, papunta na kami ng immigration. Dito nga pala yung makikita nyo dito yung international at domestic. So kami, papunta kami ng domestic dahil domestic lang naman ang pupuntahan naming flight. Siyempre, ibibigay nyo nga lang dyan yung inyong ID kapag domestic, if I'm not mistaken. At alam nyo ba mga ka-tiny, kapag domestic, sobrang daming tao. Lalo na kapag summer, papuntang Boracay, sobrang dami. Kaya nga ito yung sinasabi ko na much better na early ka kaysa malate ka. Anyway, pagpasok nga namin, ay tumambay na lang muna kami kung saan yung designated area namin. Dahil sa totoo lang, sobrang haba pa ng oras na hihintayin namin. At alam nyo ba mga ka-tiny na this is my first time to go in Boracay na sobrang happy ko kasi unexpected talaga na mangyayari to. And pinag-pray ko lang to. And habang kami nga pala naghihintay, ay chinecheck ko nga pala yung screen kung saan talaga yung boarding gate namin. Kasi nga minsan, nagbabago talaga yung designated boarding gate. And much better na palagi mong chinecheck yung screen. Hindi lang yun mga ka-tiny, huwag kayong mag-alala kasi minsan nag-a-announce naman din sila dito. Basta attentive ka lang. Fast forward na nga natin mga ka-tiny, ayun, boarding gate na nga namin to. In-announce na nung announcer kung saan yun talaga yung designated boarding gate namin. And ayan, papunta na nga kami doon. Pagkalapag nga namin sa boarding gate namin ay umupo lang naman kami dito at nagantay ng announcement. Kapag nasa area na kayo ng boarding gate nyo, na-announce naman nila kung anong group yung pupunta na doon sa airplane. Huwag kayong mag-alala dahil may screen naman dito kung saan makikita ninyo kung ongoing na siya or pwede nang pumila. And mga ka-tiny, once na nakapila na nga pala kayo dito, ay ipakita nyo lang yung boarding pass nyo para i-scan. Pagkatapos naman ma-scan yung inyong boarding pass, ay sasakay naman kayo sa bus. So bus nga pala yung ginagamit nila going to the airplane kung saan ka sasakay. Pagkababa nyo nga pala dito, ayan, diretso na kayo sumakay sa airplane na sasakyan. Bago ang lahat nga pala, nung pumunta nga pala ako sa Boracay, month of August nga pala ito. Kaya medyo mainit pa rin talaga yung panahon. At ayun nga, pagkatapos nga namin pumasok, ayan, lumipad na kami sa Himpapawid, as you can see naman. And ang ganda talaga ng ulap. And alam nyo ba, na every time na aalis ako, palaging nasa bintana yung area ko. Kaya nakikita ko talaga yung view. And finally, mga ka-tiny, ayan, dumating na nga kami dito sa Katiklan, Boracay. And sa totoo lang mga ka-tiny, mabilis lang yung flight dahil ito naman ay hindi naman kalayuan ng sobra. Kung hindi ako nagkakamali, I remember parang 45 to 1 hour lang yata papuntang Katiklan. And as you can see mga ka-tiny, palabas na nga kami dito. At sa totoo lang mga ka-tiny, sobrang sarap sa pakiramdam na minsan kailangan mo talagang mag-unwind at puntahan yung mga lugar dito sa Pilipinas. And makikita mo talaga na daming magagandang kapaligiran dito at mga island talaga dito sa Pilipinas. And alam nyo naman yan kung gaano kaganda ang Pilipinas pagdating sa mga islands. Moving forward mga ka-tiny, sumakay uli nga pala kami dito sa bus, papunta naman sa airport ng Katiklan. Kasi ito yung naranasan namin. So, i-share ko lang talaga sa inyo kung ano yung step by step na ginawa namin dito. Hindi naman kalayuan dito yung airport ng Katiklan. Kaya kailangan nga lang talagang mag-bus dito. Mga ilang minuto nga ay nakarating naman na kami dito sa airport. And dito naman nga ay kukunin namin yung gamit namin. At the same time ay lalabas kami at pupunta naman kami sa sakayan dito kung saan papuntang island. Pag domestic nga pala yung mga flight nyo, sobrang dali lang naman pumunta sa isang lugar lalo na kapag first time. Ang importante is may Google ka at may internet ka lang, malalaman mo na. Syempre kasama ko yung sister ko dito, kumbaga ako na lang yung mapa nila dito since ako nga talaga yung mas marunong sa mga ganitong bagay. Syempre lalo na ako mga ka-tiny na mahilig talaga akong mag-travel. Pagkakuha nga pala namin dito ay dumiretso naman kami kung saan
sasakay kami sa tricycle. Based kasi sa research ko na mas maganda daw or mas mura sumakay sa tricycle kesa mag-book ka ng van. Pero kung convenient sa'yo yung van, then go. For us kasi gusto namin makatipid dito, kaya tricycle na lang yung hinanap namin dito. Madali nga lang pala hanapin dito yung mga paradahan ng tricycle dito kasi diretsuhin nyo lang tong pedestrian kung saan papuntang sakayan ng mga tricycle. Huwag kang mag-alala, hindi ka maliligaw dito kasi makikita nyo naman na marami talagang gumagamit ng tricycle na lang dahil nga mas tipid. Kaya kung ikaw may bala kang mag-Boracay tapos gusto mo DIY tapos gusto mo affordable, ito yung gawin mo. As you can see mga katayni, bago kayo sumakay sa tricycle, make sure na bumili muna kayo ng ticket. Kung hindi ako nagkakamali, ang isang tao 30 pesos. Pero correct me if I'm wrong ha, kasi limot ko na din kasi. To be honest with you, eto na yung pinakang murang fare papuntang port. Since tatlo nga kami dito, kaya tatlo din yung binayaran ko dito. So sa mga hindi nakakaalam, ang tawag nga pala sa mga tricycle dito, if I'm not mistaken, tuk-tuk. At yung mga tuk-tuk dito ay sobrang gentleman, hospitable talaga yung mga driver as in. Tutulungan ka pa magbuhat ng iyong mga luggage, lalong-lalo na sobrang dami ng luggage mo, diba? Alam nyo, isa sa mga pinakamagandang experience din kasi yung mga DIY kasi makikita mo din yung mga lugar and yung mga designated area kung saan ka sasakay, kung saan ka pupunta. Alam mo yung mga ganitong experience, as in marami kang matututunan. Eto, bago nga pala ako pumunta dito, nag-research muna din kasi talaga ako para at least mayroon na akong idea. Fast forward na natin, ayan, dumating na nga rin kami dito sa port kung saan sasakay naman kami sa boat. Pero bago kayo sumakay sa boat, make sure na bayaran nyo muna yung mga fare dito like mga terminal fee, katulad na lamang ng boat fee, environmental fee, basta maraming fee, Diyos ko po. Syempre, DIY kami, kaya ako lang talaga lahat na nag-aasikaso dito. So, parang sinasabi ko lang sa sister ko na, eto, gawin mo to, bayaran mo to. Kasi, syempre, para alam din nila, ang kagandahan nga nito is may idea na din sila in case na gusto naman nilang pumunta ng Boracay. Huwag kayong mag-alala mga katayni, hindi kayo maliligaw dito kasi isa lang naman yung pinakang area nila dito kung saan mo babayaran. Papasok ka lang sa isang building na to para bayaran ito. Mga ganun lang. Ang nakakalula lang naman dito kasi ang daming fee na hindi mo ine-expect, diba? Diyos ko. Pero syempre wala ka naman magagawa kundi bayaran kasi hindi ka din naman makakaalis kung di mo babayaran, diba? Kaya nga maraming tourist dito na sinasabi na mas mahal pa yung mga travel dito sa Pilipinas kesa sa ibang bansa. So minsan much better na lang na mag-international ka than to local kasi ang dami talagang mga hidden charges na hindi mo ine-expect. Anyway, moving forward nga, pagkatapos nga namin mag-fill up dito, limot ko na kung anong pinilipan namin dito. Ay pumasok na naman kami dito para sa ibang mga fee. Kailangan nyo munang gawin tong process na to bago ka sumakay sa boat kasi ito yung pinakang importante dito dahil kinahanap naman kasi nila dito lalo na kapag turista ka. And as you can see mga katayni, pumunta naman kami dito sa tourist registration and verification counter para magbayad. May babayaran kayo dito, syempre hihingan din kayo ng ID dito kung di ako nagkakamali ha. At pagkatapos nyo nga dito, ipupunta naman kayo sa ticketing counter, ito yung environmental terminal fee. So, magbabayad pa rin kayo nito. Siyempre, ay huwag niyong kalimutan din pumunta dito sa counter na to kung saan magbabayad kayo ng ticket sa inyong boat. Pagkatapos nyo nga dito, ay dumiretso lang dito kayo sa area na to kung saan may pipil upan kayo tapos bibigyan kayo ng number. Itong number na to ay ito yung seat number ninyo sa boat. Basta nakahawak na kayo ng seat number, ayan, dumiretso na kayo sa inyong designated boat. Mga hindi nakakaalam, dala-dala nyo nga pala dito lahat ng luggage na dala ninyo papuntang island. So, as you can see nga, nakasakay na kami sa boat. Mabilis lang naman yung biyahe. So, kung mahiluhin ka nga pala sa mga ganito, ay kailangan mo magdala ng katingko. Finally, nakarating na din kami sa island. Pagkarating nga namin dito, ay naganap na kami ng masasakyan. So, ang sinakyan nga pala namin dito ay tuk.
tuktok. Heto naman ay papunta naman kami sa aming hotel na Binook. And based on my experience mga katayni, mababait naman yung mga tao dito kaya huwag kayong mag-alala. Heto nga mga katayni ay papunta na nga kami sa hotel na Binook namin. And sa totoo lang mga katayni, nag-book nga pala ako via Agoda kasi mas mura kasi yung booking doon. And backpackers nga lang pala yung binook ko dito kasi mas mura siya. And yung binook naming hotel ay napakaganda and hindi lang yun, malinis naman siya. At yung hotel na binook namin is malapit siya sa station and sa seashore. Kaya nga pagkababa nga namin dito ay dumiretso kami sa D-Mall para maggala-gala. Kasi sayang yung oras, kailangan i-maximize na natin. Pagkatapos nga namin sa D-Mall ay bumalik kami sa hotel para magbihis kasi meron pa kaming activity na gagawin. Yung activity na gagawin namin is para sailing at iba pa. Sa totoo lang, limot ko na yung mga activity na ginawa namin kasi matagal na tong video na to eh. Anyway, ikakat ko na lang muna dito and sa totoo lang, masaya yung araw namin dito kasi pinagbingan kami ng langit kahit alam namin may dagim-dagim pa. Pero ayun, pinainit talaga ni Lord. Thank you Lord sa blessings na to. And nag-enjoy naman kami dito ng sisters ko and sa totoo lang, first time namin and nag-enjoy kami sa mga activities na ginawa namin. So hanggang dito na lamang muna mga katayni. We'll see you next time on my next vlog. Don't forget to follow, like, and share. Bye!